Total lang, tatapang nyo sa Quadcom eh. Oo. Eh, pag dito sa television eh, mukhang di ko maintindihan na Of course, mayor ka naman, lawmaker naman sila. Magkakaroon ho ba ng pagkakataon na, huwag silang lalabag sa batas. is that a warning? Tapang ni Of Yorme. course. It's a fair warning to everyone. Yes! The people of Manila deserves better. Yes! They wanted certainty. They wanted rules are put in order. And it's applicable to everyone. No abuse will be done by this congressman Ah. under my watch. Yes! Not a single day. All right. Pag mali kayo, mali kayo. ng mga tao. Walang may gusto. Oh, di ba? Walang may gusto sa'yo. Huh? Parang gusto na niya. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Kasunod yan. Marami niyan doon sa partido nyo. Oo, yung mga left and right ngayon, nagtatalo, nagsisigaw na ngayon sa kalsada. Yun yung mga oportunista. O, kumakampi sa inyo noon, ngayon na, nung natalo, nagngangaw-ngaw. O, humihingi na. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ayan, pasensya na ho kayo kagabi. Parang napansin ko, maraming nagko-comment at sinabing walang video, walang boses. Nakita ko nga, nagkaroon nga po ng error doon sa upload natin kahapon. Nakakainis, no? Pero ganun pa man, talagang nakita natin ng pagsubaybay ng ating mga subscribers, ating mga manonood. Hindi nyo pinabayaan na ganun na lang at sinabi nyo. So, pasensya na ho kayo. Ngayon, titignan natin, ubusin natin para hindi na ho magkaroon ng ganung pangyayari. So, ito, ano ang merong pag-uusap? Dito, nilaglag na ng kanyang bataan itong si Bongit. At good news mga kasama. Si Yorme Isko ay nagbigay na ng salita. Aarestuhin nitong si Baculaw kung magkakamali. Kilala nyo ba yung Baculaw? Galit na galit si Yorme. Pero tama lang yan, Yorme. Gawin mo yung nararapat. Pag nagkamali ito, kasi ang tatapang nila sa kamera. Diba? Kagaya, mamaya sa video. Pagdating sa dulo ng ating video, papakita ko sa inyo kung gaano katapang si Yorme, gaano paninindigan, basta nasa tama at trabaho. Kasi itong mga Baculaw na taga Manila na dalawa, di ba matatapang sila dyan sa kamera? Eto katapat nyo. Parang Duterte. Duterte the second ng astahan. Hindi nyo kakayanin ito. Suwaway. Ito bigay natin. Pero nakalike ka na ba? O siyempre, i-like mo muna ang ating video at i-share. At pag-usapan natin, nabigyan natin reaction, ito. Ano bang pag-usap dito? Sa pagkatalo ng alyansa ng Bagong Pilipinas Senatorial Slate ni BBM ng Marcos administration, ang ilang mga pro-administration congressman tila sinisisi ang kanilang campaign manager na si Toby Tiangco. Tila nainis si Tiangco nang siya ay sisihin. Pero ang punot dulo naman talaga ng pagkatalo ng alyansa ay ang impeachment case ni Vice President Sara. Totoo yan. Dahil doon sa ginawa nila, nagkaroon ng tapang ang mga taong bayan. Bakit i-impeach nyo ang Vice Presidente? Wala namang ginagawang kadurubuan. Dapat kayo nga. Dapat sila nga ang silipin. Ginawa ng problema si BP Sara, yung 125 sinilip, confidential fund sinilip. Di ba? Tapos ito. Ginawan pa ng impeachment case. Ayan, nakapile na. Nagalit ang taong bayan. Ngayon sisisihin nyo yung campaign manager, alis yan sa inyo. Di ba? Hindi na sasanib sa inyo kasi sinisin nyo. Pero alam ko ito, parang hindi ata pumirma to sa sa impeachment ni BP Sara. Ayun lang pagkakaalam ko Kasi parang nagsalita siya na hindi siya pumirma. Yun lang. Kung totoo man yun, di good. Kung hindi totoo, di bahala na sila kung ano talaga ang paninindigan at pananaw nila patungkol dito sa usapin na ito. Ano pa ang mga pagbagay-bagay na dapat nating malaman? Yung
pag-uusap doon sa ICC, mukhang may good news na mga kasama. Kasi meron ako napanood na video kahapon, kagabi. Parang, wait na lang, there's more. Parang uuwi na si Tatay Digong. Pero mamaya na yun. Oo. Mamaya na, next time na natin bigay yung slide na yun. Para masabi kayo. Kasi talagang mismo si Pipi Sara na nagsalita doon eh. Di ba? At abangan natin. At tuloy mo. Sobrang inis si Tiangco na siya ang sinisisi. May naamin tuloy si Toby Tiangco. Toby Tiangco, the campaign manager of Bagong Alyansa, spilled the beans. He said that some of the pro-administration congressmen were also forced to sign the impeachment against Duterte for fear of not getting their budget for their congressional district. And after Sara was impeached by Congress, they already lost Mindanao. Toby Tiangco, the campaign manager of Bagong Alyansa, also said that he couldn't understand who pushed for the impeachment of Sara, as there is no clamor from the public to actually impeach her. Bam Aquino also said that in one of his ambush interview during the campaign that when he goes around, impeaching Sara was not an issue of the people. He said that it was more an issue of political parties than of the people. Tama. It's clear as a good, this impeachment is a money-making ploy orchestrated by some who wants to remove an obstacle to the presidency in 2028, all paid by the Filipino people. Kaya nga itong si BBM, nang ma-interview ni Anthony Taberna, may mensahe sa gabinete kaugnay na impeachment kay Vice President Sara. Aniya, serbisyo daw muna ang atupagin. Ngunit ang pinsan niyang si Romualdez abay sumagot. Nilinaw niya na hindi daw nila target si Vice President Sara, kundi tinutupad lang daw nila ang kanilang tungkulin Talaga? sa konstitusyon. Mukhang nag-aaway-away na sila. Yan. Now the blame game begins for Alyansa. And it seems to me, Martin Romualdez is proven once again to be the... Ito, ang mangyayari dito mga kasama, sa pananaw lang ng iba at nakakarami at mga political analyst, itong ginagawa nito ni Bacolao, talagang siya ang matutumbok dito. Ngayon, yung nakaupo ngayon, yun ang mapapahiya. Bakit? Oo, ginagawan nyo ng paraan para mapabagsak ang mga Duterte. Ako ang nakaupo, tapos kayo ang gusto makinabang sa mga susunod na panahon? Aba, hindi pwede ito. Ngayon, nagtatalo-talo na sila. Diba? Real culprit of everything that is happening to the country. After all the votes are officially tallied, Martin still has his majority in the lower house and will remain speaker, firmly in control of the succeeding budgets for 2026, 2027, and... doon sana mga nanalo na bago, yung 28th Congress, magbotohan kayo. Hindi pwede yung mananatili lang yan. Oo, kasi ang mangyayari dyan, wala na. Ubus na, sad-sad na. Ganun lang yun, sabi ni Aling Marie. Diba? Kung iisipin nyo, ilang taon, halos 3 taon, na mayagpag sila. Ano na naman? Eto na naman sila. Tapos pananatili. Hindi. Mamili kayo ng karapat-dapat. Andiyan si Congressman Alvarez. Andyan. Dating House Speaker. Gawin nyo. Para wala na yan. Hindi na makapag-utos-utos yan ng mga kung anong gusto niya iutos. At yung pondo manatili lang dun at magamit sa tama. Diba? Oo, gamitin sa tama. Oo, may patutsada na naman itong si Notpa. Kilala niyo ba si Notpa? May patutsada. Ang sabi dito, walang magbabago sa liderato. What? Puro kayo ganun, walang magbabago. Ubusin na naman kung gano'n, walang magbabago. Meron naman taga-utos. Meron naman taga-mando sa inyo kung walang magbabago. Ibahin nyo. Sasat ka ng sasat. 35,000 lang pala ang boto mo. Di ba?
Ilan lang. Tignan nyo yung boto niya sa website ng Halalan 2025. Kung ilan lang. Tapang-tapang nyo sa kamera, yan lang pala ang boto niya. Naknambugi naman. Tuloy natin ito para sila magbalita. Maugong din ang balitang balasahan sa liderato ng Kamara. Pero ang mga kaalyado ni Congressman Martin Romualdez, kumpiyansang mananatili ito bilang House Speaker. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Walang magbabago sa liderato ng Kamara sa pagpasok ng ika-20 Kongreso. Ayon yan mismo kay Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez. Sa gitna ito ng umuugong na balitang papalitan daw si Romualdez bilang House Speaker. That matter has no value really, sorry. So wala po kami nakikitang ganun so far. No? Sa higit 300 kongresista sa Kamara, nasa 104 ang miyembro ng Partido Lakas CMD, ang partidong pinamumunuan ni Romualdez at ang itinuturing na supermajority. Kaya kumpiyansa raw si Suarez na hindi mapapalitan si Romualdez. Talaga ba? Kumpiyansa? Wow. Talaga ba ha? Titignan natin yan. Aabangan natin yan. Kung ano lumabas sa tawas, yun. Pero wag muna kayong magbida-bida. Baka mamaya mapahiya na naman. Mahirap yan pag napahiya. Sabihin dinaya. Totoo sa totoo lang. Di ba? At saka yung taong bayan, sawang-sawa na. At doon sa mga bago naman, sa mga bago, kayo na husgahan nyo na. Oo. Para hindi na matastas. Para hindi kayo maging sunod-sunuran sa isang tao lang. Ang dami-dami nyo dyan eh. Di ba? Ano pa? Yan ang hirap eh. Di ba? Pag kayo nagsunod-sunuran at nasilaw, wala na, gano'n na naman ang 28th Congress. 3 taon na naman yan. Diba? Kakainis. Pag sinunod nyo yan, mangyayari. Walang mangyayari talaga. Imbis na magserbisyo ng maayos sa gobyerno, gumawa ng batas, hindi. Ginagawa na, binabatas nila si VP Sara at si Tatay Digong. Diba? Kailangan daw may pagpatuloy ang suporta sa mga gustong isulong ng kasalukuyang administrasyon. Hindi mo Kita nyo? Ganun pa rin ang target nila eh. Ganun pa rin. Wala talagang magbabago sa bansa. Kung ganyan, politika. Meron pa babagsakin. iiwasan yun eh. Kasi syempre, papasok ka talaga sa bagong kongreso, ang daming ufo-float, ang daming pangalan na babanggitin. Kasi lang sa amin, sa Lakas, we're the dominant majority party. We're 100% behind the leadership of Speaker Martin Romualdez. Of course, under the banner of continuity. No? Nagpulong ngayong araw ang mga political party leader ng Kamara sa Makati. Pero itinanggi ni Suarez na loyalty check ito kundi ay isang meet and greet lamang kasunod ng midterm elections. Kahit si Nationalist People's Coalition spokesperson at Quezon 1st District Representative Mark... Tigil na kayo. Oo, ito na pag-usapan natin. Babalasahin kayo ni Yorme Isko. Gusto nyo marinig ito mga kasama. Para lang awareness, ha? Oo, kaya ikaw, Wawa, huwag kang gagawa ng kamalian dyan sa Maynila, ha? Dahil andyan na si Yorme. Si Yorme na nakaupo, hindi na yung babae. Pag ikaw nagkamali dyan, aarestuhin ka ni Yorme. Ito sabi sa video, ha? Para awareness lang. Oo, Yorme, pasok mo. Total lang, tatapang nyo sa Quadcom eh. Oo. Pag dito sa television mukhang di ko maintindihan. Of course, mayor ka naman, lawmaker naman sila. Magkakaroon ho ba ng pagkakataon na... Huwag silang lalabag sa batas. Yes! Is that a warning? Tapang ni Yorme. Of course. It's a fair warning to everyone. Yes! The people of Manila deserves better. Yes! They wanted certainty. They wanted rules are put in order. And it's applicable to everyone. Mm. No abuse will be done by this congressman Ah. under my watch. Yes! No, not a single day. All right. Pag mali kayo, mali kayo. Kung kinakailangan arrestuhin ko sila, I'll make arrest. That is a promise. That's how Because that is serious a you are. commitment. Promise yan, ha? Kaya, ay, Wawa, narinig mo, sabi ni Yorme. Narinig mo. Gusto mo, isang patunay pa, mahabang slide to, mga kasama. Papakita ko lang sa inyo kung ano to. Para matauhan siya at hindi na siya magbita-bitahan. Sino? Si Wawa. Pasok mo, Yorme. Manila. And we became, I think the data will show, we became #1 in the crime index in Southeast Asia. So this, well,
hindi ko naman ipinagkait itong mga data na to, itong mga ano to sa kanila. Sinasabi ko to, but ikinipit balikat na lamang ng ilan. But when I went down, may insidente sa Antonio Rivera, may malaking sunog. I went there na nakikiusap yung mga tao na puntahan sila. So it's about 11 p.m. No? Then I went down and doon nag-start yung word na bumalik ka na. That thing viral. No? And sabi ko, why the people are looking for somebody? Kailan yun? Kailan yung binisita mo yung sunog? Anong buwan? I think July or August. Pero Yorme, kahit nasabihin po natin na nanggaling sa mga tao yung bumalik ka na, nung natalo po kayo during the 2022 presidential race, I know you had your own TV show. Yeah. Wala ho ba dun sa pakiramdam mo na, just to be honest, that you wanted to come back? No. Kasi medyo nabitin din yung iyong pagka-mayor sa really, Manila. because I trust her. I really trust them. All of them, including those two congressmen who were guests, I think a few weeks ago. All of them. I really trusted them that they will do their job because, modesty aside, ninurture ko naman lahat sila eh. Lahat naman sila participated. I did not govern on my own or capriccio lamang. I tried to involve them and nurture and hone them to do service. Siyempre, nung nawala na ako, medyo okay lang naman yung mag-iba ng kaunti kasi gusto mo na sarili mong what you call branding or sarili mong pagkakilala. But yourself is, kumbaga di mo naman kailangan pasikatin na sarili mo. Kung saan ka naman sisikat kung nagtrabaho ka naman talaga at nagtatrabaho ka talaga. Naturally, people will love you. Remember, wala namang gastos talaga ang boto. Ang boto, ibinibigay ng tao base sa resulta ng trabaho mo. Tama. And a lot of things were not continued. So, I think that is the ng konsepto nung resulta, ng overwhelming result nung boto. Bakit hindi nila ginawa ang kanilang trabaho? So let's name them. I guess you're assuming, I'm assuming that's Congressman Abante, tama ba? And Congressman... sila, mga yung mga alaga namin. Si Joel Chua. Okay, panalo si Joel Chua. Yeah, in a very slim margin. Si Roland Valeriano. Okay, si Joel Chua won by 4,000 votes. Yes. Valeriano won by 6,000 votes. Yes. Abante lost by 1,000 votes lang, ha? Yes. So, sinong sinasabi mong... Lahat sila, mga katim ko lahat yan. Mga alaga ko yan. Wala naman sa kanilang naiwan sa'yo. Lahat sila was with Mayor Hani. Yeah. Yes. Because maybe they opted to believe on what they want to believe that they're doing their job. Which I respect. As you can see, during the campaign, wala naman akong binatikos sa kanila except that yung personal attack nila, tingin ko nag-boomerang lahat sa kanila. Okay, let's clarify this. Wala kang personal na attack sa kanila. Of course, Yes. pag-usapan natin yan, no? Kasi sa Manila, please correct me if I'm wrong, Yorme, Sure. 6 districts, right? Yes. 6 po yan, dati iyo. Diba? Yes. 5 sa kanila, pumunta kay Mayor Hani. Yes. Naiwan kay Mayor Hani, 1 Yes. napunta sa'yo. Sino po yung napunta sa'yo? Si Ernix Junicio. Okay, si Junicio. Alright. So, wala ngang naiwan sa'yo, pero hindi mo sila binatikos. Pero nung pumunta naman sa'yo, si VP Sara at nangampanya talaga doon, ay siya naman ang bumatikos doon sa mga congressman, di ho ba? Hindi ko naman pwedeng pigilan ng damdamin katulad ng isang botante o yung kung ano sasabihin niya sa kandidato. Tama. Hindi naman pwedeng magbalat sibuya sa mga kandidato o mga taong gobyerno kapag binabati ko sila ng mamamayan. That's a price they have to pay of what they did to a person or to a group of people. But as a matter of fact, when we campaign, very clear yung message namin sa Yorme's Choice. Sabi ko, magsabi na lang kayo ng gagawin ninyo kung kayo'y papasok at kung kayo naman ay pabalik. You just tell them what you did and let the people decide. And awa naman ng Diyos. So, yun naman talagang nangyari. Doon sa 6 districts, no, Yorme, 3 yung were participating rather in the Quadcom or yung sa confidential fund. So I'll identify them, sorry. They are Congressman Joel Chua, Roland Valeriano, Benny Abante. Yung po, 2 po panalo, 1 casualty, 1 talo si Congressman Abante. Paano po yung magiging working relationship ninyo? Well, they have their own house. They call it the House of Representatives. I hope they will do their job there. And ako naman, nanawagan na ako sa mga leader at mamamayan na magbati-bati na. No? Because there's so much words thrown to us. Very hurtful. In fact, mararamdaman mo yun, alam mo sa proklamasyon. Even they're winning, they appreciate their winning. Mamaya, papakita ko sa inyo yung proclamation nila nung kasama si Yorme, nung pinuproklama. Oo, kawawa ho, si Wawa. Bakit? Binuo ng taong bayan. Mamaya, bibigay ko sa inyo.
Nung tinaas yung kanilang mga kamay, ganun ba? Well, you can ask Paulo. He was there. Paolo Barcelona, reporter. From Bilyonaryo. Wala talaga. But kaya nung naramdaman ko yun, na there's so much hate against them, sabi ko na lamang, ano na tayo? Yorme, why is there hate against them? Is it because of VP Sara? Or is it because of you? I don't know. But one thing is for sure, alam ng tao na inalagaan ko sila. Tama. We nurtured them and gave them a chance, and they opted to gang up on me. I think yun ang... More sa'yo? Hindi ko alam. Kasi it's a fluid. I cannot just monopolize feelings and baka meron din galit about what they did to Duterte family. Tama. The abuse of authority being done to the Duterte family by them. Those congressmen mentioned. And we saw it on television. Masyado naman kasing garapal, abusado. Ipinamumuka pa sa atin na kapag binabanatan nila yung isang kandidato, nagkakapera sila. Because they get 70 million, 100 million, AKAP, AIX, and so on. So I think even in the national slate, napansin ko alam ng tao alam ng tao yung sitwasyon. So they paid the price, and I think they should learn their lesson very well. It's a very painful lesson to any candidate. If I were in their shoes, I will feel the same. I have to. Kailangan ko ayusin ang sarili ko kung ako yung nasa sitwasyon nila. Nung kayo po ay tumakbong presidente noong 2022, kayo po natalo. Yes. Marami din po ngayong sinasabing kagulat-gulat na natalo this election. What kind of advice will you give those who have lost the senatorial race, the congressional race, or even the local race? Well, ako, Monday evening, I was watching television across channel, and I saw the trajectory. And I said to my team, si Tito Lito, Banay, sabi ko, maggayak na kayo, magligpit na tayo ng gamit. Bukas ang umaga, antabayan na lang natin to, bukas ang umaga, lalabas ako sa Capital Report. And immediately, I think, early morning, I congratulated, even though it is not official count, unofficial count by other stations, naka-hook up sa Comelec server. Sabi na ako, I conceded, face losses or alam mo, harapin mo na kagad ang katotohanan, yung mapapayo, harapin mo na kagad ang katotohanan, you move on with your life, and be a man enough to, accept defeat. Kita nyo? Yan ang totoong tao nung natalo siya. Pero, eto, papakita ko sa inyo yung video na talagang kawawa, nakakahiya ho yung mama, si Wawa. Bakit? Eto mantakin nyo, pinoclaim, binunang tao. Uwian na raw, uwian na. Kaya ikaw, Wawa, wag na masyadong wag na masyadong garapalan, sabi ni Yorme. Wag masyadong garapalan, wag nang pabida-bida. Dahil baka sa susunod, hindi na talaga maluklok. Binigyan ka uli ng pagkakataon, gandahan mo na lang yung trabaho, Alam mo naman, pag kayo ay umaatake, galit ang taong bayan. Sa kanyang proklamasyon sa pagkapanalo, Panoorin natin ito, mga lords. Yan si Chua. Uwi na! Paluoy. Diba? Galit na galit, daw, sabi ng mga tao. Walang may gusto. Diba? Walang may gusto sa'yo. Parang gusto na niyang lumubog sa lupa eh. Ang mukha, uwian na. May mga sumigaw na uwian na, nakakaya, chua-chua, chihuahua. Nakakaya, chihuahua. Imagine, diba? Parang iwan ko, nahiya ba siya? Nalungkot ikaw? Walang may gusto sa kanya. Nakakahiya. Diba? Buti na sa'yo, chihuahua. Ayoko na lang, Walang may proud. Walang may proud sa'yo.
Mukha mo. Ba't di ka masaya? Ano ka ngayon, Chihuahua? Yan. Yan ang hirap kasi. Kita nyo? Ano nangyari? Sinuka ka sa Maynila. Salamat ka. Meron pang nagtiwala sa'yo. Hindi natin alam kung totoo nagtiwala yun. Yung mga bumoto sa'yo. Baka mamaya nadala rin sa magic ng makina. Sabi ni Aling Ledesma. Diba? Eto na ba? Meron naman na daw na bubuong bagong alyansa. Sino-sino naman kaya ito? Kasi sabi ko nga sa inyo, itong midterm election, preparation to sa national election sa 2028. Kaya marami ngayong bagong alyansa, bubuo ng partido, yung magkakalaban noon, baka gustong maging kakampi ngayon. Yung kulay pink, sasanib sa kulay pula, o yung kulay pula, makikiusap sa kulay pink. Pero hindi na sila pwede sa kulay berde. Pwedeng maging magkakulay, yung talagang sasama lang kay BP Sara. Pero, ang pula, wala na. Yung pula nga dati, gusto na maging green eh. Si Ate Aimee, naging green na. Diba? Ayaw na ng pula. Eto, pakinggan natin to. Si Pangulong Bongbong Marcos ng panibagong alyansa. Alamin natin yan sa Agenda Report ni Hannah T. Ito ang isa sa mga kilalang campaign line ng Kakampinks noong 2022 nang tumakbo si former Vice President Leni Robredo sa pagkapangulo at si dating Senator Kiko Pangilinan bilang kanyang running mate. Nang matapos ang halalan nitong Lunes, muli itong umusbong pero mula na sa dati nilang katunggali. Matapos ang breakup ng unity tandem na BBM Sara, ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos ang katulad na linya at sinabing sa gobyernong tapat kasama ang lahat. Bukas rin daw siya sa kooperasyon sa iba't ibang partido ngayong tapos na ang midterm polls. Pero may exception. Inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Kasunod yan. Marami niyan doon sa partido nyo. Yung mga left and right ngayon, nagtatalo, nagsisigaw na ngayon sa kalsada. Yun yung mga oportunista. Kumakampi sa inyo noon, ngayon nung natalo, nagngangaw-ngaw. Humihingi ng simpatya. Napanood nyo ba? Yung mga teachers ko, yung mga babaeng nakapink ko, at nagsisigaw ngayon sa tapat ng Menjola. 'Di ba? Sabi daw yung pandaraya. Ang layo ng boto nyo sa boto nila tapos pandaraya. Hindi nga kayo umabot sa pang 20. Anak ng bugi naman Yan ang pagpasok sa Magic 12 ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan, kapwang mula sa oposisyon. So it should be a unifying gesture or statement for everyone to continue to support him because he faces a difficult task of being haunted and hunted by his very own Vice President. Sa nagbabadyaring impeachment trial ni VP Sara, inimbitahan mismo ni House Speaker Martin Romualdez sina former Senator Laila De Lima at human rights lawyer Chel Jokno na maging bahagi ng House Prosecution Panel. Kilala rin sila bilang mga opositor. Dahil sa pahayag ni PBBM, umusbong online ang terminong Unipink na ani ng netizens. Posible nga bang mabuo o para ito sa proseso laban sa dati niyang... Sa tingin niyo mga kasama, aabante kaya ang Unipink? Bakit? Alam mo yung pula na yan, tsaka yung isa si Bam. Alam mo naman hindi yan friends. Tapos, sasabihin unit team. Baba. Tapos, si Ate Leni, saka yan, may mga patutsadahan niya noon. Diba? Pinaungkat pa nga yung pagkapanalo. Tapos Unipink, nandun na tayo. Yun ang gusto nyo. Pero hindi aabante yan sa kulay green, mga kasama. Diba? Kahit mag-alyansa pa kayo ng bago, kita nyo naman, ang dami na nag-alyansahan. Hindi sila umabante dito sa mga green o Duterte. Sa totoo lang tayo. Diba? Unity tandem na si VP Sara. Sabi ng political analyst na si Edna Ko, mukhang masyado pang maaga para malaman ito. But after an election, he has to court and he has to say to everyone, including those who are against him or including those who are possibly competing in 2028 to continue supporting the remaining 3 years of his term. Aminado si Ko na malakas ang base ng Duterte camp, lalo na ang bilang ng supporters ni FPRRD.
You may be against him, you may be in favor of him, but let's face it, he is still an influential character that will affect the thinking, the choices of many people. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kunin ang panig ng Robredo Camp tungkol sa pahayag ni PBBM, pero tumanggi muna silang magkomento. Sa kabila nito, ito na raw ang simula ng mas malawak na espasyo sa politika na di na lang daw sa pagitan ng Marcos at Duterte camps. In other words, there is political life outside of BBM and outside of just VP Sara. Bukod kasi sa unexpected comeback ni Aquino at Pangilinan, umani rin ng matataas na boto ang mga kandidatong wala raw makinarya kahit sila ay natalo. Di na may kakailang nakakagulat ang resulta ng midterm polls ayon kay Ko. Pero patunay itong buhay ang demokrasya sa Pilipinas sa kabila ng samot-saring political events at pinaramdam ito ng taong bayan sa pamamagitan ng pagboto. Pero, mas nakakalamang ang pumapabor sa mga Duterte. Yan ang nakikita natin. At doon sa mga nagsasabi na bagong alyansa, gawin nyo. Kagustuhan nyo yan. Pero alam na ng taong bayan kung sino-sino ang kanilang iboboto. Kaya kung umabot ka sa video na ito, ayan, sabihin mo kung nasan lugar kaya. Kaya shout out sa iyo ha. Maraming salamat at nag-stay ka sa channel natin. At doon ha, sa hindi pa nakapag-like at share, i-like mo na. At i-bell all mo kung hindi ka pa nakasubscribe para meron ka notification na natatanggap everyday. Hanggang sa muli Bye-bye!